Tako, eto mga kababayan, Ramon ang may matinding pasabog. Ibibigay na nga ba sa gobyerno ang Petron, mga kababayan? At meron pa pong isang matindi dyan dahil sinupalpal po niya etong si Senator Marcoleta. Alright, so welcome back dito sa ating channel dito sa Balls TV. Okay, so ito pag-usapan natin mga kababayan, no? Ito pong si Ramon ang mga kababayan ay nagalit po, no? At pinalagan ang di umano'y parang fake news netong si Marcoleta mga kababayan. Alam nyo, no? Kung kumikita man si Ramon ang, no? Ng 3 billion mga kababayan, eh siguro okay lang naman po yun. No, at wala naman po sigurong problema doon, mga kababayan. Alam niyo po kung bakit? Eh, kung kumita man po siya, mga kababayan, eh, negosyante po yan. No? Negosyante yan si Ramon Ang eh. Hindi naman yan galing sa kung kanino man, mga kababayan. Hindi po galing sa korap. No, hindi ho galing sa korupsyon yung pera ni Ramon Ang. Kinita niya po yan sa mga negosyo. Diba? At siguro naman itong tao na to hindi naman to tataka sa mga tax and liabilities niya. At saka tandaan nyo mga kababayan, no? Si Ramon Ang po, yung I think yung Petron mga kababayan sila Ramon Ang din ang ano niyan ang may hawak ng Petron mga kababayan. No, at sabi nga ni Ramon Ang do sa isang interview, no, kung willing ang gobyerno na kunin yung Petron, ibibigay ko eh. No, kumbaga, kung willing ang gobyerno na kunin yung Petron o bayaran, no, bayaran uli yung Petron, mga kababayan, ng gobyerno, ibibigay po ni Ramon Ang. No, ibebenta po sa gobyerno. 'Di ba? Ganun po katindi etong si Ramon Ang. Tapos, no, anuhan natin, sasabihan po ni Marcoleta na kumikita ng 3 billion, mga kababayan. No, ano ngayon? Kung kumikita ng 3 billion, kung malinis naman at galing sa negosyo. Bakit kailangan yung pakialaman yan? Yan ang problema, di ba? Nananahimik yung tao, kailangan yung pakialaman. At saka take note ang Petron mga kababayan, kung maalala po natin, isa po yan, no, sa hindi po nagtaas kaagad ng presyo, no, ng produktong petrolyo, mga kababayan. No, hindi po agad sila nagtaas ng presyo. At kung nagtaas man yan, mga kababayan, no, utay-utay. Di ba? Kaya nga maraming gas station, no, ang gumaya po sa kanila. Kasi hindi sila hindi sila, kumbaga, hindi sila ginaya, no, ng Petron. No? Yung Petron po kasi, mga kababayan, tumulong pa, no, dito po sa mga kababayan natin. No? Na alam naman natin, no, na napakataas ng presyo, no, ng bilihing petrolyo, mga kababayan. 'Di ba? Pero no, wala silang pakialam kung tumaas yung presyo, basta sila ito lang yung presyo namin. At pautay-utay po sila nagtaas ng presyo, mga kababayan. Hindi po nila sinamantala. No, hindi po sakim o ganid sa pera etong si Ramon Ang kung titignan natin. Okay, so ito, panoorin natin mga kababayan kung paano pong pinalagan, no, netong si Ramon Ang at sinupalpal, no, ito pong si Marcoleta, mga kababayan. Alright? Let's go. Itong pong project na ito, game changer po to sa mga biyahero. Dahil nung araw, natatraffic sila sa mga lugar na ito going to the airport. With this, napakabilis na ho ang paraan papunta sa airport. Kaya, with DPWH and DOTR cooperation, napakabilis po natin natayo itong mga to. At in fact, inutos pa sa akin ni Secretary Vince Dizon and yung Secretary Panoy na yung Skyway pinapalaparan natin ngayon dahil from 7 lane magiging 8 lane. Wala na pong traffic yan after next year. Ayan. So in short, napakarami natin trabahong ginagawa. Grabe, diba? Para gumanda ang takbo ng Pilipinas. Imagine ninyo mga kababayan, negosyante. No, marami pong negosyante, no, malalaking negosyante na nandito sa Pilipinas, no, na tumutulong sa gobyerno, no, through infrastructure. South Expressway, mga kababayan, SLEX, example na lang, no, yung paglagpas po ng Calamba, alam ko sila rin ang may hawak niyan No, kita ninyo ngayon yung development doon.
'Di ba pinapalapad yung kalsada? 'Di ba? Ganun, no, yung kanilang ginagawa, mga kababayan, mga expressway at kung ano-ano pa, no, na mga infrastructure project, mga airports, mga kababayan, no, ang makikinabang, syempre, sambayan ng Pilipino, syempre kikita pa rin sila developer eh. 'Di ba? Sila ang ano niyan eh. Baga project nila yan eh. Bago ita-turn over yan sa gobyerno. Alam ko may certain years yan, mga kababayan, bago po yan i-turn over sa government. No, kung yan po ay parang ano tawag natin dito, parang sila muna magpopondo, then after po nun yung i-turn over po yan sa gobyerno. No, tapos sisitahin nyo pa doon sa kinikita nila. Sila na nga yung tumutulong sa gobyerno. No, mapapabilis itong mga proyekto na to at take note, mga babayan, ang mga proyekto po ng mga yan, no, hindi po yung patsi-patsi. No, pag gumawa po yan, mga babayan, mabibilis po. 24/7 nagtatrabaho yung mga tao ng mga yan. 'Di ba? Ganun po sila gumawa. 'Di ba? Kaya nga sana, sabi nga natin bakit hindi kayang gawin niya ng gobyerno? No? Ng mga nakaraang administrasyon. Calling nga Secretary Dizon. Baka pwede naman po, no, 24/7 patira natin lahat ng mga kalsada na pwede naman. 'Di ba? Alam ko kaya ng gobyerno 'yan. Alam ko kaya ng DPWH 'yan. 'Di ba? Kayang-kaya 'yan, 'di ba? Tuloy natin. Yan po, ginagawa natin yung TR4, South Luzon Expressway, all the way to Lucena. Ayan South Luzon Expressway. 'Di ba? Yung sinasabi ko yung sa SLEX. Tsaka yung isa yung sa Lucena. No, yung expressway yan na isa hanggang ano na po yan, Lucena. Mabilisan po na biyahe yan, mga kababayan. No, para hindi na kayo dadaan ng yung mga looban ng Batangas. Kapag kayo po ay papunta ng Bicol region. No, diretso na kayo, Lucena na kagad yung tagos niyan. Hindi niyo na kailangan dumaan ng mga Chaong, Batangas area, hindi niyo na kailangan baybayin yung kahabaan ng Batangas at saka ng ng looban, no, ng Quezon, mga kababayan. O expressway na, diretso na yan hanggang Lucena. Yan po yung ginagawang expressway doon sa SLEX. Tatapos po yan by the end of this year, 2026 of December. Kanya game-changing po yan sa mga tiga Bicol. Yan, At diba? si Secretary Vince Dizon po, inapproval niya na rin yung parcellary for us to start surveying going to Matnok. 420 kilometers po yun. Grabe, layo. Kaya napakarami natin ginagawa. Hindi ho tayo tumitigil magtrabaho para mapaganda ang biyahe ng mga tao. Yung mga hindi po nakakalam dyan, yung Matnog po, nasa dulo na po yan, no? Papunta po yan doon po sa port. And may port po dyan, mga babayan. Yan po yung port, no, ng Matnog na papunta naman po ng Samar at saka ng Leyte, mga babayan, no? Yung patawid po na yon, yung Matnog, mga babayan, layo nun, lagpas na Sorsogon yun. Actually, Sorsogon area. Mga kababayan natin, salamat po. Siguro ano na yan, no? Una, nagpapasalamat ang buong gobyerno at ang bansa natin kay Mr. Ramon Ang at sa private sector. Kasi talagang pagka nagtutulungan ng private sector at ang gobyerno, Yan, maraming mga sinasabi ko. nagagawa at mabilis nagagawa. So, i-reiterate lang namin ni Sec Bano yung direktiba ng Pangulo. Sabi niya, gago na ngayon, may problema tayo sa presyo ng gasolina, presyo ng diesel. Kailangan talaga magbukas tayo ng mas maraming mga bagong kalye. Kasama itong NAIA-X ramp papuntang Terminal 3. Ang savings nito, 20 to 30 minutes. Natatraffic yung mga tao dyan. Minsan nahuhuli sa biyahe kasi sa traffic. Pero ngayon, dire-diretso na. At meron pa siyang mga pinapabuksan sa amin bago mag-Holy Week. So, yun yung C5 to Cavitex at yung extension ng CREX ng Central Luzon Expressway papuntang Cabanatuan. Lahat ito mabubuksan natin upon the President's Directive bago mag-Holy Week. Para kahit papano, menos traffic, menos konsumo, menos gastos. So malaking bagay yan, no? At tuloy-tuloy namin, no? At next week din, mag-inspect kami ng MacArthur and Maharlika Highway ni Sec Banoy, no? Kasi ang gusto natin, ang sabi ni Pangulo, kailangan zero obstruction tayo sa Maharlika Highway para yung biyahe, tuloy-tuloy, walang tumutukod, walang umihinto. Kasi pag uminto, dagdag gastos sa krudo, dagdag gastos, dagdag oras sa biyahe, dagdag gastos sa mga kababayan natin. So, lahat yan, kailangan gawin natin kasi kailangan tulungan natin yung mga kababayan natin, lalo ngayon, naghihirap sa presyo ng gasolina at diesel. Sino ba yung project cost nito ni West Hawk? Sir, magkano ang project cost? Itong project na ito, maabot na 1 billion piso to. 1 billion pesos. Sir, may mga i-announce po ba tayo para sa mga biyahero ngayong Holy Week nangyari, sir, sa gitna ng Texas din? If you notice, mas konti yung buhay biyahe ngayon. Pero pinakamaganda ngayon is, habang konti ang buhay biyahe,
i-accelerate natin yung construction ng mga kalsada. Exactly. Oo, Widening it, exactly. additional lane, Oo, alisin yung tama. mga bara-bara. So, Yes, tamang strategy po 'yan, no? Kaya kung mapapansin natin, no, ito na lang example sa C5. No, nagagawa sila ng mga road improvements po diyan sa C5, mga kababayan. Usually ginagawa 'yan Friday, Saturday, Sunday. So Friday ng gabi, umpisahan nila 'yan, Saturday, Sunday, mga ganyan. No, bakbakan ng trabaho niya, mga kababayan. Dire-diretso po 'yan, no? Kasi yun yung mga time na wala halos bumabiyahe, Saturday, Sunday, especially Sunday. So tama po yung strategy dito, no, na kung saan kung kailan konti yung bumabiyahe, no, yung mga motorista, talagang binabanatan yung trabaho nila. Magandang strategy po yun. para pagbalik ulit, pag normalize ng buhay, ay maluwag na ulit. So tuloy-tuloy po tayo tumatrabaho in support of DPWH and TRB and DOTR. Ito mga kababayan, sa tingin ko ang unang magbababa ng presyo ng langis o produktong petrolyo, Petron. Unang magbababa yan, mga kababayan. Sir, nabanggit yung Pangulo kanina, mas mura daw yung tinatag natin na crudo na dito pala tinatag. So, bakit po ba kabilis natin kaya mag-refine? Hindi, ganito ang ibig sabihin nun. Pagka nag-import ka ng diesel or gasolina, kung magkano yung world price, plus premium, 40% premium, 50% premium pagka may shortage. Pagka nag-import ka ng raw materials, crude oil, ang premium po, konti lang, mga 10%, 20%. Kaya napaka-importante na maka-import tayo ng crude oil para sa ganon, tuloy-tuloy ang supply. Number one. Number two, alam nyo ba, every crisis at pag may gera, pinaka-mahirap mag-import ng finished product. Especially ngayon, itong napansin nyo, Russia-Ukraine war, binobomba nila yung dalawa yung mga oil refinery. Ito naman nangyari sa Iran war, binobomba ng Iranian refinery ng Saudi, Dubai, Abu Dhabi, lahat sila, Qatar. So therefore, yung supply ng galing sa refinery, halos bumaba na. Nung araw, refinery capacity versus demand, malaki. Ngayon po, halos wala na. Kaya very important na magkaroon tayo ng refinery. Kung walang refinery, saan ka bibili ngayon ng finished product? Yan ang ibig niya sabihin. Galing, di ba? Parang how fast can you refine yung crude oil na naangkat natin? Given na we're down to just one refinery value. Hindi bali. Even with one refinery, we can supply at least 30 to 35% of your consumption. Para ikaw, dati ka kumukonsumo ng 100 liters. Kung may 35 liters ka, di magagawa mo pa rin lahat ng trabaho mo. Nabawasan mo lang yung pasyan mo, date mo, yung mga gano'n. In short, very important na meron talagang supply kahit na 35% of Philippine consumption. At yung Petron Refinery will keep running dahil mas malaki ang chance para makabili ng crude oil kesa finished product. Sir, maliban yung sa dumating from Russia, or may next pa po tayong dyan? Napakarami natin binibili, napakarami natin kausap. Ayaw ko rin ikwento sa detalya kasi yung mga trader, lalaki ang ulo nun, mamahalan ako eh. Kaya hindi namin kinukwento kung sino yung mga kausap namin. Pero we are sure by yung Petron can supply the market up to June 30 minimum. Pero we keep buying crude oil and we hope we will never run out of supply. Kasi very important public service po ito. Kasi pag nag-run out yung Petron, ito na, di ba? And I'm assuring public na we will never run out of supply. Kaya huwag kayo magpanik. Kung pwede lang, magtipid kayo. Yung mga unnecessary trip, tigil muna natin. Yung mga sports car na maiingay, tigil muna natin ngayon. Kasi talagang dapat yung fuel available, gamitin sa tama, gamitin sa importanteng gamit. O kamukha niya, we are giving priority to public transport. We are giving priority to ambulance, police. Napansin niyo ba yung Petron gas station? Laging 10 pesos cheaper than everybody else. Kasi nga, ang binibili namin crude oil, mas mura kaysa refined product. Kaya very important po itong public service na ito. And I promise the public, we will not take advantage on this fuel crisis. Hindi kami kikita ng mahigit pa sa normal. And I'm willing to even lower the income. Baliwala yung sa akin income. In fact, sabi ko nga kung gusto ng gobyerno, pwede nga ng gobyerno bilhin yung petro sa akin eh. Yun, yan sinasabi ko mga kababayan. Di ba? Willing siyang ibenta yung Petron sa gobyerno. Di ba? Baliwala sa kanya yung kita, mga kababayan. Public service yung gusto niya. Hindi na, mas magaling sila magpatakbo eh, di ba? So, in short, you have my 100% cooperation
na tutulungan yung mga kababayan natin. Salamat po. Grabe. Sir, sorry kahapon na. Yung sa mga Pinoy, will not lower the income. Pero baka Hindi, ibig sabihin ganito. Minsan, kahit na mas pataas yung pagkabili namin, kung yung market mababa, hindi ba na sasakripisyo na namin, bibili na namin yung mas mahal na crude. So, lilit yung income. Para lang siguradong hindi tayo ma-run out of crude oil. Ganon. how do Grabe. rollbacks? Ang presyo based on replacement value every day. So ngayon, kung tingin nyo, ibebenta mo at a loss, we can do that. Everybody can do that. Pero until when? After 1 month or after 2 weeks, bankrupt lahat ng oil company? Pwede rin yun kung yun ang tingin nyo mas mabuti. Kasi may sinabi po si Senator Marcoleta yesterday na about 3 billion pesos a day daw po ang kinikita ng oil company. Not Petron. I am willing to open Petron books to COA to public scrutineering. Wala po kaming gustong i-take advantage na kita, Yan. especially during the crisis. Yan, sino palpal si Marcoleta? Diba? Umikita daw ng 3 billion. Ano sabi ni Ramon Ang? Not Petron, mga kababayan. Diba? Hindi sila. Na ibig sabihin, hindi nila tinitake advantage yung mga nangyayari. Hindi sila nagtitake advantage dun sa mga senaryo ngayon. No, during crisis, mga kababayan, hindi sila nagtitake advantage. Meron siguro yung mga ibang oil company. 'Di ba? Pero para sa mga ganito klaseng negosyante, sila Ramon Ang o kung sino pa ng mga bilyonaryo diyan na mayayaman, no, mga kababayan ng mga oil companies. 'Di ba? Hindi na yan, sa kanila yung kita na yan siguro ang para sa kanila tumulong na lang sa mga mamamayan dahil lalo't alam nila, no, nakikita nila kung ano yung problema ngayon. No, pero yung mababanat ng ganun si Marcoleta, hindi tama ata yun, mga kababayan. Diba? Patinignan mo yung Petron, ang sales revenue po, 800 billion a year, 700 billion a year. Magkano yung income? Ganun lang po ang income. 6-7 billion a year in the Philippines. Mas malaki yung kita sa Malaysia. Alam mo bakit? Kasi ang Malaysia, guarantee profit. Ang other countries, binibigyan yung oil companies ng guarantee profit. Pilipinas lang ang wala kasi deregulated tayo, market force. Which our neighboring countries will copy soon. I-deregulate na rin nila yung oil industry nila. Dahil ngayon po, ang subsidy ng Malaysia, Indonesia, Thailand, mga 20, 30, 40 billion dollars a year, especially in a crisis like this. Which country can afford that continuously? I think mahirap, ano? So, maasahan yun na we will make sure na hindi maubusan ng fuel ang Pilipinas. Salamat po. Sir, are you open to if the government imposes price caps, price on oil? And nabanggit niyo po ulit kung okay kung sabihin ng gobyerno tama na take over yung Petron. Were you able to discuss this? Ganito po, yung sinasabi mo, price control, pwede gawin ng gobyerno yan, price control. Pero government will have to subsidize. Patay ang gobyerno yan, 20-30 billion dollars a year subsidy. Kaya ginagawa nga ng ibang bansa ngayon, dinide-regularize na rin yung oil industry nila para market force. Kung magkano yung actual bili mo, binibenta mo with counting profit. Ngayon, if government is willing to come into Petron, I'm inviting the government to come in, invest with Petron. And they can take major stake or the whole company. I don't mind. Salamat po. Grabe. Grabe ang mga babayan. Ganong katindi, no? Alright, so hanggang dito na lang muna ang ating video ngayon. At muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-its po tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.